Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit hindi nakikita sa publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Pinatutsadahan din ng palasyo ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa mga overseas worker. Para sa ibang detalye, nasa linya ng telepono si mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano ba ang paliwanag ng palasyo? Ruth, abala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga private meeting sa Malacanang nitong mga nagdaang araw ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ang sagot ng palasyo sa tanong ng ilan kung nasaan daw ba ang Pangulo. Hindi raw nakita si Marcos mula nang magsagawa ng protesta at magkaroon ng gulo noong linggo. Tiniyak din ni Castro na walang banta sa buhay ni PBBM. Puno lang daw ang schedule niya hanggang sa Sabado. Agad naman daw nilang ipaalam kung may aktibidad ang Pangulo na bukas sa publiko. Tungkol naman sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na nagsagawa umano ng sham welfare check ang mga kawani ng embahada ng bansa sa The Hague, Netherlands, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinapasa na raw ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon dito. Pero ang binuweltahan ni Castro, ang bahagi ng pahayag ni Duterte na tila hindi raw alam ng pamahalaan na may mga napabayaan at nakadetain na overseas workers. Mali raw ang binanggit ng bise na walang naitutulong sa OFW. Narito ang pahayag ni Undersecretary Castro. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. Meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Ruth, dumistansya naman ng palasyo sa paghahain ng kaso ng International Criminal Court ng 3 counts ng murder kay dating Pangulong Duterte. Wala raw kinalaman ng pamahalaan sa proseso ng paglilitis sa ICC. Ruth? Julie, medyo marami yatang issue tinalakay dyan. Ang isa kong gusto ring malaman mula dyan sa reaksyon ng Malacanang, itong usapin sa restitution o yung pagbabalik ng mga umano'y perang nanakaw mula doon sa mga maanumalyang flood control projects. Anong pahayag dyan ng palasyo? Yes, Ruth, kanina nabanggit nga yan at napag-usapan sa press briefing. Ang sabi ni Undersecretary Castro, malaya naman daw yung DOJ na magbigay nga ng mga reasonable requirements o kondisyon bago maisama yung isang witness sa WPP o yung Witness Protection Program. Unang-una, kailangan nga raw magsabi ng totoo. Yung mga witness, yung buong katotohanan, kumbaga ang sinasabi niya yung tell-all. Maging yung mga liabilities daw ng mga witness kailangan maisawala at hindi pa raw, at ang sabi nga niya, bakit pa raw kailangang hintayin? Nasasampahan sila ng kaso yung mga witness para mabawi yung mga nakuha nila na pera ng taong bayan. Yan po ang Express Report ni mobile journalist Julie Baiza. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.